Bago tayo magsimula sa video na to, salamat nga pala sa lahat ng gumagamit or kiniklik yung aking mga affiliate link at kung dyan kayo bumibili sa mga link ko dahil alam nyo naman siguro na isa yan sa mga way para ituloy-tuloy natin etong YouTube channel natin na to at simulan na natin yung content natin ngayong araw. Etong video natin ngayon ay tungkol sa pag-fill out ng ating invoice dito sa ating Lazada affiliate dahil merong nag-comment sa atin dito, sabi niya pag-guide daw tungkol nga daw dito sa pag-fill out ng invoice ni Lazada. At kamakailan nga lang, meron akong ginawang video tungkol sa pag-fill out pero mali yung instruction ko doon. Dahil mali mismo yung sinubmit sa atin ni Lazada na instruction. Kumbaga sila mismo yung nagbigay ng instruction na yon pero mali. Tapos kaming mga affiliate dito ang nagsasuffer. So possible na hindi talaga sumahod ngayong month na to at sa October pa sumahod lahat ng nakapag-fill out dahil dun sa instruction ni Lazada. So ngayon kung nakikita ninyo na-reject na yung isinubmit ko na invoice. So meaning pwede na natin ulit i-upload yung updated na invoice. At inuulit ko, etong pagsasubmit natin ay tungkol sa non-BIR or kung wala kayong mga BIR or hindi kayo nakarehistro. Pero bago kayo mag-resubmit, eto nga no, naka-reject na yung isa pero yung isa ay pending for approval pa dahil nga nung nakaraan nag-submit na ako nyan pero mali yung instruction na ibinigay ni Lazada. So ngayon, kailangan muna nilang i-reject yan bago natin ma-i-re-upload. So eto na nga, ituturo ko na sa inyo kung paano i-re-upload. So eto, makikita nyo dito, kapag pending approval pa, hindi nyo pa siya pwedeng i-re-upload dahil yung upload invoice ay isang beses lang. Kailangan munang ma-reject ni Lazada yung inyong invoice status. So ganito yung gagawin nyo kapag na-reject na or eto nga video na to kung paano mag-fill out ng invoice kung hindi kayo BIR registered. So i-click nyo lang tong details. Kailangan adsense.lazada.com kayo pupunta. Kailangan sa desktop nyo to gagawin or kung sa cellphone lang yung inyong gamit, kailangan i-click nyo yung cellphone nyo na view as desktop para lumabas yung mismong ganito. So i-click na natin yung details dito sa na-reject natin na invoice para ma-resubmit na natin. Once nandito na kayo sa page na to, ang gagawin yung unang-una ay i-print ninyo yung PDF. Eto, may nakalagay dyan na print, i-click nyo lang yan. Antayin nyo lang na merong mag-prompt kasi kailangan makapag-generate ng petsa. Tapos sa part na to, dito tayo maglalagay ng pirma. So eto na yung magiging invoice natin kung wala tayong BIR registration. So isave nyo lang yan as PDF. Lagay natin non-BIR underscore invoice. Save lang natin yan. Tapos i-open nyo yung file na yon. So once na na-open nyo na yung dinownload nyo na PDF file, pipirmahan na natin dito sa part na to. Pangalan at pirma. So eto, nalagyan na natin ng pirma at lagay natin yung pangalan natin. So ganyan lang. Dito sa part na to natin lalagyan. Tapos i-save nyo lang yan. So once na na-save na ninyo, ang gagawin nyo, ikakopy nyo yung nakalagay dito na payment advice ID. So etong payment advice ID na to, makikita nyo rin to dun sa inyong AdSense. So kapag ka nakopy nyo na yan, pwede nyo na tong i-close. Make sure na na-save ninyo at wala na kayong iba pang gagawin dito kundi yung pirma lang at yung inyong pangalan. So close na natin yan. Tapos click nyo na lang tong upload invoice. So dito na tayo sa invoice type na nung una na itinuro sa atin ay tax invoice daw kapag ka non-BIR. Pero mali pala yon. Inuulit ko, mali yung tax invoice ang pipiliin. Kailangan commercial invoice kapag wala kayong BIR na katulad ko or hindi nakarehistro yung inyong pag-affiliate. So dito sa invoice number, ilalagay nyo na yung payment advice ID ninyo na ikinapin ninyo dun
dun sa payment advice dun sa PDF or kahit dito sa AdSense. So, dito na tayo sa invoice date. Napakadali lang naman neto para hindi na tayo magtagal. I-select nyo yung araw kung kailan kayo nag-fill out or kung kailan nyo din-download yung PDF file. So, sa invoice amount, ang ilalagay nyo dito kung ano yung lumabas dun sa inyong PDF file or kung ano yung nakalagay din dito sa inyong AdSense. So, yung nakalagay sa akin, 17283.21. So, ganyan lang. So, dito sa upload invoice, i-attach nyo lang dito yung din-download nyo na PDF na nilagyan nyo ng pirma. So, once na nai-upload nyo na yung payment advice na na-download nyo, eto na nga yung magsisilbi nating invoice, mga tropa, kapag non-BIR. Napakadali lang naman yan. So, quick recap lang tayo. Mabilisan na lang, invoice type, kapag non-BIR, commercial invoice, invoice number, eto yung payment advice ID, makikita nyo to dito sa AdSense or dun sa ida-download nyong PDF. Invoice date, eto yung kung kailan mo siya ida-download yung PDF, kung kailan mo siya din isasubmit mismo. So, pagka-download nyo syempre ng PDF, syempre yun din yung araw na gagawin nyo na agad yon para wala nang mga masyadong discrepancy, baka magkaiba-iba pa. So, invoice amount, eto yung amount na total na kinita mo, yung wala pang kaltas. Makikita mo rin yan sa PDF, makikita mo rin yan mismo dito sa website. So, sa description, kahit wala na kayong ilagay dyan dahil hindi naman importante yan at nakalagay lang naman yung mga asterisk lang yung kailangan mo kahit papano. So, upload invoice, eto na yung dinownload natin or yung pinil-upan natin ng pirma at pangalan natin. So, isave nyo na to para mag-submit na at hopefully makahabol pa tayo sa submission neto dahil nakita ko nga sa advisory neto ni Lazada Affiliate parang October pa possible sumahod dahil nga dito sa pagkakamali din nila. So, wala na rin naman tayong magagawa, nobody's perfect, no? Hindi ko alam kung mga mismong taga Lazada yung mga nagsasubmit netong mga instruction na to kung bakit medyo mali-mali or baka mga subcon yung mga naka-subcontract lang kay Lazada, mga agency something, mga ganyan. Baka hindi masyado na i-check. So, ayun, tayo na lang yung magsasuffer. Kung etong pera lang na talaga na to, yung inaasahan mo, maaaring ma-delayed ka or wala kang pambiling bigas ngayong month na to. So, mahirap talagang umasa sa mga ganitong affiliate na to kung eto yung gagawin mong parang pinaka main source of income. So, napakaganda naman talaga na itong affiliate kung pang extra income lang, pang extra mo lang talaga. So, isubmit na natin to para hindi na humaba. Na double check ko naman na to. Hopefully, ma-approve na to kaagad-agad. So, ayun, na-upload ko na. Sana tama na yung ating details dito. 1728321. Okay na to, for sure. So, ngayon sa update nila, pwede na ulit mag-upload ulit to. Ayan, nakikita natin, no, hindi na siya nag-gray. So, hopefully, yung isa natin ay ma-reject na rin para maka-upload na ulit tayo. So, abang-abang na lang ulit sa mga paparating na email neto ni Lazada na to. Dahil nga sa error na ginawa nila, wala na tayong magagawa. At nakalagay dito yung estimate na schedule for payout ay October 2 to 9. So, yun yung August. Yung pinil-upan ko ngayon ay July. Baka maaaring sa katapusan pa natin ng October ma-claim tong ating sinahod ng July, no? So, kung talagang ito lang yung inaasahan nyo, napakahirap talaga. Maganda lang talaga tong affiliate na to for extra income. Diba? So, ayun lang. Dito na natin tatapusin to at hopefully, naturuan ko kayo kung paano mag-fill out netong Lazada invoice. So, kung hindi pa kayo totally natuto dun sa itinuro ko na steps, merong Google Drive file etong si Lazada Affiliate. Sundan nyo na lang to. Ilalagay ko sa description yung link neto. So, dito na natin tatapusin. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento, ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento, sinadya mo na